Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan ang pang-39 na kabanata ng ating kwentong pinamagatang Maid Wife. Pero bago natin sisimulan ng ating kwento, paki-like po muna, subscribe at paki-click na din po ng bell button para updated kayo sa susunod pang uploads. Ang pang-39 na kabanata, Hungry. Liza's POV. Galit na galit ako kay Erwin sa ginawa niya kay Jane. Di ko lubos maisip na yun ang iisipin niya na naghahalikan na raw kami ni Jane. Kaya naman, nanggigigil ako sa kanya. Napaka-immature niya sobra. Kumuha ako ng yelo at bulak para punasan ng dugo sa gilid ng labi ni Jane. Ikaw naman kasi, dikit ka ng dikit sa akin. Yan tuloy na pala mo. Inis kong sabi kay Jane. Ngumiti lang siya sa akin. Liza, mahal ka pa rin ni Sir Erwin. Nakita mo ba ginawa niya? Nagsiselos siya. Natatawa niyang tugon sa akin. Wala na akong pakialam sa kanya. Diniinan ko ang pagpunas sa sugat ni Jane. Napadaing siya dito kaya naman napaaray siya. Aray ko naman. Okay na to. Wala to. Malayo to sa bituka. Sige na, puntahan mo na siya, mag-usap kayo. Binitawan ko ang hawak kong pamunas at inilagay sa kamay ni Jane. Kailangan ko siyang kausapin para malinawan siyang wala na siyang karapatan sa akin. Okay, lalabas na ako, Jane. Pasensya ka na, nadamay ka patuloy. Ngumiti lang siya sa akin at marahan kong itinulak palayo para mapilitan akong lumabas. Pagkalabas ko ay napatanaw pa ako sa malayo. Nagpakawala pa ako sa isang buntong hininga. Ano bang gagawin ko? Pagkalingon ko ay nagulat ako dahil nandito pala si Erwin sa labas ng kwarto ni Jane. Nasa likuran ng mansyon itong kwarto ni Jane. Nakasandal sa pader si Erwin at nakayo ko. Nilingon niya ako at tinitigan ng matiin. Bigla siyang umalis at sa pagkakasandala at nilapitan ako. Agad naman akong humakbang para maiwasan siya. Liza, please. Hinawakan niya ako sa braso ko pero tinabig ko ito at nagmadaling umalis. Binilisan ko na ang lakad ko para maiwan siya ngunit paglingon ko ay nagmadali rin itong sumunod sa akin. Bigla niya akong hinablot sa balikat at inilapat ang labi niya sa akin. Hinalikan niya ako ng mapusok at niyakap sa bewang ng mahigpit. Tila di na ako makahinga sa lalim ng kanyang mga halik. Napahawak na ako sa kanyang balikat at tila nalulunod na ako sa matamis niyang halik. Saglit lang ay naglayo na ang aming mga labi. Pinagdikit niya ang mga noo namin at tinawakan ako sa mukha. Naramdaman ko na lang na may tumulo sa luha sa aking mga mata. Ang mga titig niya sa akin ay tila nanunuyo na parang nagsasabi na patawarin ko siya. Liza, please, sorry. Di kita kayang mawala, Liza. Namamaos niyang sabi. Pilit kong inilayo ang aking mukha at katawan. Pinunasan ko pa ang mga labi ko para makita niya na ayaw ko na sa mapanukso niyang halik. Tama na, Erwin. Aalis na ako dito para wala nang masaktan pa. Tumalikod ako at tumakbo papasok ng kusina. Tutungo ako sa kwarto namin para di niya ako masundan, ngunit nagulat ako at napatili nang hawakan niya ako at yakapin sa bewang at binuhat. Ipinatong niya ako sa balikat ko at hawak-hawak niya ang legs ko para di ako malaglag. Pinagsusuntok ko siya sa kanyang dibdib. Ano ba, Erwin? Bitawan mo ako! Ano ba? Buliyaw ko sa kanya. Nakita ko na lang paakyat na kami ng second floor at patungo sa kanyang silid. Pinuksan niya ang pintuan at nilak. Pilit pa rin akong nagwawala at pumipiglas pero sobrang lakas niya. Natigilan ako nang ihagis niya ako pahiga sa kanyang kama. Sila na ba ang ulo mo? Ba't mo ako dinala dito? Napaigtad ako nang bigla niya akong pinatungan at binigyan ng isang mapusok na halik. Hindi ko nagawang isarado ang aking bibig dahil sa gulat. Pilit niya ring pinapasok ang kanyang, napapikit ako ng mariin at kumanti sa kanyang halik. Napahawak ako sa kanyang batok at ang isang kamay niya nasa uluhan. Naramdaman kong bumaba ang kanyang halik at may nangyari na naman sa amin.
Erwin, mali itong ginagawa natin. Mariin kong sabi. I can't afford to lose you, babe. I missed you so much. Hinalikan niya ako sa noo at sinundan ng sa magkabilang pisngi. Marahan na halik iyon kaya napapikit ako at dinama ang mga halik niya. Hinalikan niya rin ang aking ilong. I love you so much, babe. Please, stay with me. Namamaos ding sabi sa akin at binigyan ako ng marahan na halik. Nakakadala ang kanyang mga halik. Naramdaman ko na lang ang kanyang kamay ay dumapo sa aking dibdib. Ramdam ko ang mga halik niya. At namimiss namin ang isa't isa. 7 a.m. in the morning ay umalis na kaagad si Ma'am Mildred sa hotel. Pauwi na siya ng mansyon dahil hindi sumasagot ng tawag niya si Erwin. Marami kasing gagawing report sa office at di pa natatapos i-check lahat ni Erwin. Nagising ako nang nakayakap si Erwin sa aking likuran. Hapit-hapit niya ang aking bewang at ramdam ko ang kanyang paghinga mula sa aking batok. Ilang beses namin pinagsaluhan ng gabi kaya naman pagod na pagod kaming dalawa. Hinarap ko si Erwin at gumalaw siyang bahagya. Lalo niya akong hinapit sa yakap. Tinitigan ko ang bawat sulok ng kanyang mukha. Napakagwapo ni Erwin at ang amo ng kanyang mukha kapag natutulog. Kaya di ko mapigilan ang ngumiti. Isa na ako sa pinakaswerteng babae dahil minahal ko ang isang tulad ni Erwin Suarez. Hinaplos ko ang kanyang mukha nang dahan-dahan pababa sa pisngi sa kanyang labi. Habang sa labas naman ay dumating na si Ma'am Mildred na kaagad sinalubong ni James. Pinagbuksan niya ito ng pintuan ng kotse at binati. Good morning po, Ma'am Mildred. Ngiting pilit ni James sa kanya. Nagtaas naman ang kilay si Ma'am Mildred sa kanya kaya naman nawala ang ngiti ni James. Alam niyang mainit ang ulo nito. Where is your Sir Erwin? Galit na tanong nito. Napaigtad si James kaya naman nataranta ito. Dali-daling pumasok si Ma'am Mildred sa mansyon. Ma'am, natutulog pa po. Ako na lang ang tatawag. Nagmamadaling sabi ni James. Sinalubong niya siya ni Ate Lorena at ni Manang Shoni at nagkukumahog na din sa takot. Alam nilang nandito ako sa kwarto kasama si Erwin. Ma'am Mildred, mag-almusal po muna kayo. Tanong ni Manang Shoni sa kanya. Nalaki ang mata ni James sa kanila ni Ate Lorraine habang nasa likuran siya ni Ma'am Mildred. I'm done. Nasaan si Erwin? Anong oras na at marami pa siyang tatapusin? Ano bang problema ng batang to? Singhal niya sa tatlo kaya naman na estatwa sila at umakyat na sa hagdanan si Ma'am Mildred. Hinampas ni Ate Lorraine si James sa balikat at natataranta. Kasi naman, dapat kanina mo pa ginising si Liza. Diyos ko po, ano pa po itong mga batang ito? Mulalagot sila kay Ma'am Mildred. Usal ni Manang Shoni na nag-aalala sa kahinatnan. Hinanap nila kagabi si Liza kaya naman walang nagawa si James kundi ipagtapat ang totoo sa kanila. Nung una ay at ikinagulat ng dalawa ito. Paglaon ay naintindihan nila ang sitwasyon ng dalawang nagmamahalan. Hawak-hawak ko pa rin ang mukha ni Erwin nang marahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Binigyan ko siya ng mariin na halik at nginitian. Good morning. Gising ka na, Erwin? Hindi ka pa nagugutom? Kagabi ka pa hindi nagdi-dinner? Mahina kong sabit sa kanya at iniatok pa ito. Inaantok. Good morning, babe. Nagugutom na ako pero gusto ko ikaw ang almusal ko. Paglalambing nito sa kanya kaya naman napangiti ako ng pelya sa kanya. Halika na at hinalikan ako ng mariin at nag-aalab na halik habang ang kanyang kamay ay gumagapang sa aking dibdib at nilamungkos niya iyon ng dahan-dahan. Napaliyad ako sa kanyang ginawa kaya naman niyakap ko ang aking mga braso sa kanyang balikat. Di namin namalayan ay bumukas ang pintuan ng dahan-dahan. Oh my God, Erwin! Bakit di mo sinabing kasama mo pala si Casey? Gulat na tanong ni Ma'am Mildred kaya natigilan kaming dalawa sa aming ginagawang pagsasalo ng aming mga labi. Bigla kaming napabangon ni Erwin, napaupo ako at kinumutan ang aking sariling katawan at yumuko sa sobrang hiya at takot.
Si Erwin naman ay nakatago rin sa kumot at pilit inaabot na makuha ang kanyang boxer. "Mom, what are you doing here? God damn it! You should knock the door first." Tsaka ito nagmadaling isuot ang kanyang boxer. Nakayuko pa rin ako at napatingin kay Erwin na natataranta na. Bahagyang lumapit si Ma'am Mildred sa akin at hinikan ako sa baba. At iniangat ang aking mukha. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na malamig at napatulala nang aninag niya kung sino ang kasama nga ng kanyang anak. Napalayo siya at napatakip sa kanyang bibig gamit ang likuran ng kanyang kamay. Tumalikod ito at napamewang. Si Erwin naman ay binigay sa akin ang mga damit ko at hinaplos ako sa aking mga damit. Naplos ako sa aking uluhan. Nag-alala ako sa mga mata ni Erwin at pinapahiwatig niya sa akin na malaking problema ito. Tsaka humarap si Ma'am Mildred sa amin ulit. Matalim ang tingin nito sa amin dalawa at palipat-lipat ng tingin na tila di makapaniwala. "What the hell are you doing, Erwin? Why? What she's doing here? And what's the meaning of this?" Bulyaw ni Ma'am Mildred sa amin habang nakaturo ang daliri niya sa akin. Agad akong tumayo at sapo-sapo ang aking dibdib. Tinakip ko ang mahabang tela na kumot na puti sa aking katawan. "You're fucking naked!" Sigaw niya ulit sa amin. Nilapitan ako ni Erwin habang sinusuot niya ang kanyang t-shirt na kinuha sa cabinet. Magulo pa ang mga buhok namin. "Mommy, just let me explain first." "Ano pang dapat mo i-explain, iho?" "I love her so much, Mom. Nagmamahalan kami." Mariin niyang sagot dito. At napanga nga si Ma'am Mildred sa kanyang narinig at nasapo nito ang kanyang dibdib. Pabalik-balik siyang naglakad sa harapan namin. "Hayaan mo akong magsalita, babe," niya sa akin at tumango ako para akong bata. Takot na takot kaya namumuuna ang mga luha ko sa aking mga mata. Di rin ako makagalaw sa aking kinatatayuan. "Sorry, iho, but I can't accept this." Ano na lang ang sasabihin ng Hermosa to us na di tayo marunong tumupad? "My God, iho, this is hilarious." Pabagsak siyang napaupo sa couch sa may gilid. Nilapitan ni Erwin ang kanyang ina sa sobrang pag-aalala. Hinikawan niya ito sa balikat at napaupo sa sahig ng squat position. "Mommy, I'm so sorry. I can't afford to lose Liza. I really love her. Nagmamahalan kami at hindi ko kayang magpakasal kay Casey. Wala naman kaming relasyon at sana maintindihan niyo iyon, Mom." Masuyo niyang pakiusap dito. "Son, I can't get this. We will talk later. And you, Liza." Tingnan niya ako ng maitim at tinitigan ko rin siya. "Ma'am, sorry po." Naputol lang sinasabi ko nang tumayo si Ma'am Mildred at pumunta sa pintuan. Hinarap niya kaming muli. "Liza, go to my office at mag-usap tayo. And you, Erwin, walang patutunguhan ang relasyon niyong ito." "But Ma'am, may karapatan din ako para sa sarili ko." Galit na usal ni Erwin sa kanyang ina. "You heard what I say?" At saka ito pinihit ang doorknob at lumabas at isinara ang pintuan ng padabog. Napaupo na lamang ako sa kama ni Erwin at napatakip sa aking mukha ng isa kong kamay para ilabas ang sakit na nararamdaman. Humagulgul ako ng iyak at siya naman yung lapit sa akin. Niyapos ako ni Erwin sa balikat at hinaplos sa buhok. Di ko siya kayang tignan dahil alam kong maski siya ay nasasaktan. "Sorry, Liza. I didn't mean it to hurt you, but stay with me please kahit anong mangyari." Napatingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-alala. Hinalikan niya ako ng marahan sa noo ko. "When we'll see my
My son midget between you. Mariin at seryosong tanong ni Ma'am Mildred sa akin habang nasa loob ng kanilang opisina sa tabi ng kanyang kwarto. Napaigtad ako sa pagkakaupo at yumuko nung umuwi po si Sir Erwin, ma'am. Nahihiya kong sagot sa kanya, mahal mo ba ang anak ko, iha? Mahinahon niyang tanong sa akin. Lumiwanag ang aking mukha dahil ramdam ko ang sinseridad sa kanyang tanong. Opo, ma'am. Alam ko pong malaki ang kasalanan na mahalin siya. Pilit na po akong sumuko at tinapos na ang namagitan sa amin pero sadyang marupok po ako at hindi ko po iyon pinanindigan. Nauutal ko pang sagot sa kanya. Tumayo ako at pinagsalikop ang aking mga kamay na tila nagdadasal na pakinggan ang aking side. Kaya sana po pagbigyan niyo po kami ni Erwin. Papatunayan ko po sa inyo na karapat-dapat ako sa kanya at gagawin ko po ang lahat ng nanaisin niyo. Kung ganun, you love him that much, ha? Humarap siya sa akin at kumunot ang noo. Bigla akong nalungkot sa kanyang sagot, tila walang pag-asa ang pakikipag-usap ko sa kanya. Alam mo bang, marami ang mawawala sa amin kapag di nagpakasal si Erwin kay Casey. Hindi mo ba naisip ang kalagayan ni Erwin? Alam ko po yun, ma'am. Kahit kailan ay di nawala sa isip ko ang estado ng pamumuhay ko. Desidido akong ipaglaban si Erwin, gayong alam kong ipaglalaban din niya ako. Nangako siya sa akin at nais niyang manatilis ako sa tabi niya. Napatigil ako nang pumunta siya sa vault. Malapit sa mesa niya, binuksan niya iyon at may kinuhang kahon na itim. Bumalik siya sa kanyang upuan at binuksan ang drawer sa ilalim ng mesa niya. Inilabas niya ang isang sobre at may ipinasok siyang pera dito. How much do you need just to stay away to my son, iha? Mariin niyang saad sa akin. Napalunok ako ng aking laway dahil naramdaman kong nanunuyo na ito. Inilapag niya sa harapan ko ang sobre. 100,000. Is that enough? Di ako nakakibo sa kanyang tanong, sa halip ay yumuko ako. Namumuo ang luha ko sa aking mga mata. Is that still not enough for you? Tell me. Dagdagan ko. Just leave my son. Tumayo ako sa kanyang harapan at kinuha sobre. Hinawakan ko ito ng mahigpit at tinignan. Ngumiti siya sa akin dahil nagtagumpay siya. It's easy to talk to you, Liza. Ngiti niya sa akin, ngunit nagkakamali siya. Ibinalik ko sa mesa ang pera at inusong palapit sa kanya. Nagulat siya sa aking ginawa kaya naman nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sorry, ma'am, pero hindi po ito ang aking pagkatao. Sana ay maisip niyo rin po ang nararamdaman ng anak niyo. Kahit kailan ay di mo kayang tumbasan ang pagmamahal ko sa kanya. Kung iyan ang nais mong iwanan ko siya. Bumagsak ang mga luha ko pero nagtitimpi akong humagulgol para magsalita. Sige, gagawin ko ang gusto niyo dahil di ko matitiis na katulad mo ang makakasama ko at hindi ko kayang maliitin mo ako habang buhay. Tsaka ko pinunasan ang aking luha at nagmadaling umalis papunta sa aming kwarto ng mga katulong.